Okay, hello, future nurses. Now let's discuss the last topic for the semifinals, which is the different bleeding disorder and the anemias or the disorders in the red blood cell. So first, before we proceed there, we should know first the anatomy and physiology of the RBC. So first, the RBC, the shape of the RBC is biconcave. So bakit kaya biconcave ang ating shape ng RBC? Kasi kapag biconcave ang isang RBC, may kakayahan siya na magkaroon ng flexibility. So, ibig sabihin ang RBC natin ay flexible kapag ito ay tinatawag natin biconcave. So, kapag flexible siya, ibig sabihin, kaya niyang lumusot sa pinakamaliit nating capillaries. Diba? Tinatawag natin capillaries. Siya yung pinakamaliit na pwedeng pasukan ng ating RBC or pwedeng daanan. So, ibig sabihin, kapag maliit yun, may tendency kasi na magkaroon ng pag-blockage or pagtara. So, pwedeng ma-stuck doon si RBC natin that can lead to embolism or the formation of thrombus. Pero dahil biconcave siya, kaya may kakayahan siyang magtupi-tupi, kaya nakakalusot siya sa pinakamaliit na ating capillaries na tinatawag. And aside from that, yung membrane din ng RBC natin, yung membrane din ng RBC natin ay napaka-thin lang siya. So bakit thin kaya ang RBC natin? Para yung gases, yung gases can easily diffuse. So 'di ba during the gas exchange merong palitan ng carbon dioxide and the oxygen. So yung tinatawag natin yung diffusion, yung procedure na yun. So para magkaroon or mas maganda or mas madali ang pagkakaroon ng diffusion or pagpalit ng oxygen to carbon dioxide, dapat daw ang membrane ng ating red blood cell ay thin lang. Aside from that, erythrocyte. O, di ba? Si erythrocyte tawag natin sa RBC. So, usually, si erythrocyte natin ay na-create or na-produce sa ating bone marrow. So, pag sinabi natin erythrocyte, usually, kulay red siya. Bakit siya nagkakaroon ng kulay red na appearance? Because of the hemoglobin. Si hemoglobin, siya yung dahilan kung bakit nagiging kulay red ang ating erythrocyte or RBC. Dahil nga kay hemoglobin. So, puntahan natin si hemoglobin. Si hemoglobin natin, meron siyang heme and the globin. Si globin, siya yung ating amino acid. Si amino acid is the building blocks of protein. So later on, yung globin na yun ay mat-turn into protein. And how about si heme? Si heme natin, ito siya, heme. This heme, meron tayong the globulin chain na tinatawag. So ito si heme natin. So si heme natin yan, and then ito yung globin chain natin. So si globin chain natin, meron tayong apat na yan. Meron tayong alpha 1, beta 1, beta 2, and alpha 2. So yan yung ating globin chain. Sa globin chain natin, nakadikit doon si heme. Nakadikit si heme sa ating globin chain. And doon sa globin chain natin, sa taas niya, merong iron. Bakit kaya merong iron sa ating taas ng heme? Dahil si iron, siya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-attach ng oxygen. So ngayon, ibig sabihin, sir, kapag walang iron, etong heme natin, walang madidikit na oxygen. So yan yung anatomy ng ating hemoglobin. Kaya nga sabi natin, hemoglobin carries oxygen. So kapag walang hemoglobin, walang oxygen. Eh sir, paano kapag decrease din ang iron? So ibig sabihin, pag decrease ang iron, may possibility din na decrease ang iron mo sa may hemoglobin mo. Eh sabi natin kanina, kaya nagkakaroon ng pag-attach ng oxygen sa ating hemoglobin or sa ating RBC nang dahil yan kay iron. Kung walang iron, walang pagdikit or pag-attach ng oxygen sa ating hemoglobin.
Kaya nga dito napapasok yung iron deficiency anemia natin. So bakit? 'Di ba? Si iron kasi kailangan siya in the formation of hemoglobin. In the formation of hemoglobin, in the synthesis of hemoglobin, kung walang iron, walang synthesis ng hemoglobin. Therefore, kung decrease din ang iron supply mo, decrease din ang inyong globin chain. So kapag decrease ang globin chain mo, may tendency kasi na ano, 'di ba, na hindi makakarry ng oxygen or at the same time immature yung RBC mo. So yan ang importance ng ating red blood cell or ng hemoglobin natin. Again, si hemoglobin natin, meron siyang apat na globin chain. Tinatawag natin alpha 1, beta 1, beta 2, or and beta and alpha 2. So yan yung apat na chain natin. Sa taas ng ating globin chain, merong nakadikit na heme. Sa heme natin, merong naka-attach na iron. Bakit may naka-attach na iron? Kasi siya ang responsible para mag-carry ng oxygen. So kung decrease ang iron mo, may possibility din na decrease ang mag-carry ng oxygen sa iyong red blood cell. So naintindihan natin. Next natin, the average life cycle of RBC, it's 90 to 120 days. So the usually average ng ating RBC or life cycle nila, it's 90 to 120 days or 3 to 4 months. Yan yung ating lifespan ng RBC natin. And aside from that, meron tayong tinatawag na erythropoietin. Ano tong erythropoietin na to? The formation of new red blood cell. Basta pag erythropoietin, the formation of new red blood cell. Sir, paano ba nagkakaroon ng creation of the erythropoietin. It should be erythropoiesis. So erythropoiesis is the formation of new red blood cell. Erythropoietin is a hormone pala. I'm so sorry. So I stand corrected. So again, sinabi natin erythropoiesis, it is the formation of new RBC. Sir, paano ba nakikreate ang RBC natin? Sabi natin sa first kanina, na ang RBC or ang ating blood cells na-form sila or na-produce sila sa ating bone marrow. So, paano siya na-produce? For example, merong decreased oxygen supply sa inyong tissue. Decrease ang tissue perfusion dahil decrease ang oxygen supply. So, ang tendency kasi kapag decrease ang oxygen supply mo, di ba dapat ma-maintain natin yung homeostasis na tinatawag para balance lang yung ating yung amount ng oxygen and carbon dioxide sa ating katawan. So kapag once na decrease ang tissue perfusion dahil decrease ang oxygen supply mo, ang ating body kailangan niya mag-signal sa brain natin. Brain, do something. Decrease ang aking oxygen supply sa aking katawan. So anong gagawin ni brain mo? Si brain mo i-stimulate na si ating kidney and at the same time si liver. Sir, ano namang connection ni kidney and liver? Si kidney and liver kasi diyan na-create si erythropoietin. Anong erythropoietin natin? Erythropoietin is a hormone. Again, ulitin ko, kidney and liver. Pag sinabi nating liver, usually diyan na-create or diyan na-produce ang erythropoietin ng mga bata. Pero kapag adult na yan, kidney na na-produce. Again, kapag adult ang patient mo, usually dapat kidney. Kidney dapat na-produce ang erythropoietin. Pero kapag infant, nasa liver siya. Oh. Pero tayo ngayon, syempre sa adult lang tayo magpo-focus. So ngayon, decrease ang oxygen supply, nagkaroon ng signal sa brain natin, brain do something. Si brain natin i-stimulate na si kidney natin. Anong gagawin ni kidney? Si kidney ang gagawin niya magre-release siya ng erythropoietin. Si erythropoietin ay isang hormone. Eh ano namang gagawin ni erythropoietin, sir? Si erythropoietin pupunta siya sa ating bone marrow. Anong gagawin niya? Dapat mag-produce ng RBC.
i-stimulate niya si ating bone marrow, si erythropoietin, i-stimulate niya si bone marrow natin para mag-create or mag-produce ng RBC. So usually, ganun nangyayari kung paano na-create ang bagong RBC. So again, si kidney or yung katawan natin nag-signal sa brain natin, brain decrease ang akin oxygen supply. Anong gagawin ni brain mo? Si brain gagawin niya, i-stimulate niya si kidney mo. Bakit? Di ba? For example, merong asthma. Sa asthma kasi, decrease ang oxygen supply mo. Bakit? Because of ineffective air breathing pattern. Ineffective breathing pattern. So, akala ng katawan mo or akala ni brain, decrease lang ang ating RBC. Kaya anong gagawin niya? Mag-pro-produce ngayon siya ng bagong RBC. Pero sa totoo naman talaga, normal ang ating RBC, normal ang count ng RBC natin. Ang problema talaga natin, nasa airway natin. So, anong mangyayari? I-produce si kidney, in-stimulate ni brain natin, si kidney maglalabas siya ng erythropoietin. Itong hormone na to pupunta siya sa ating bone marrow para i-stimulate niya na mag-produce ng bagong RBC. So again, ganito ang nangyayari. So usually kasi ang ating RBC, hindi naman talaga agad-agad na RBC i-produce ng ating bone marrow yan. So ang ating mga blood kasi, first nag-i-start sila or na-produce sila or na-form sila through megakaryocyte or yung tinatawag nating the stem cell. Again, di ba, sabi natin kanina, erythropoietin, in-stimulate na si ating bone marrow to produce new RBC. Pero ang create talaga ng ating RBC or ng ating bone marrow nung stimulate siya ni erythropoietin is stem cell. Si stem cell, dun siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng formation of blood cells. So ngayon, si stem cell, anong gagawin ni stem cell? Siyempre magkakaroon ng cell division. Si stem cell, magiging megakaryocyte siya. Itong megakaryocyte, later on, magiging RBC natin siya. So through cell division, nakikita nyo, itong violet natin is a nucleus. So, ang ating violet dito is nucleus. So, anong mangyayari? Through cell division, itong megacardiocyte magiging pro-erythroblast. Magiging pro-erythroblast siya. Ito na siya ngayon. After na maging erythroblast, magiging early erythroblast siya. Pag naging early erythroblast siya, magkakaroon ulit ng cell division. Magiging intermediate erythroblast. Kung pansin ninyo, paliit ng palait yung ating nucleus. Itong violet natin, siya yung nucleus. So ngayon, pag naging intermediate erythroblast siya, magiging late erythroblast siya. So kung mapapansin ninyo, paliit talaga ng paliit ang ating erythroblast. So pagdating ng late erythroblast, pagdating niya, magkakaroon ulit ng cell division. Magiging nuclear extrusion siya. So pag sinabing nuclear extrusion, makikita niyo sa diagram natin, lumabas na ang ating nucleus, lumabas ng ating nucleus. And then, itong nuclear extrusion natin, pagdating ng cell division, magiging reticulocyte. Kung pansin ninyo, wala na ang ating nucleus. Wala nang nucleus ang ating erythroblast. Bakit kaya? Kailangan magwala or ito yung ito only the RBC, yung walang nucleus sa mga cells natin. Bakit kaya walang nucleus? 'Di ba? Ang pinakamalaki na part ng ating cells is the nucleus. Bakit? Si nucleus nandoon nakalagay ang mga DNA and RNA natin. Eh sabi natin, ano ba ang core or ano ba ang purpose ng RBC natin? Ang RBC natin, it carries oxygen. So kung may nucleus siya sa gitna natin, sa tingin nyo, may space pa kaya para makapag-carry si RBC natin ng oxygen? Oh, pansinin nyo dito na lang, marami kayang makikarry na oxygen si RBC natin if ever man na meron siyang nucleus. Di ba? Hindi. Bakit? Dahil hindi niya na kayang i-accommodate.
bakit hindi niya na kayang i-accommodate? Kasi less na yung space niya dahil sobrang laki ng nucleus natin. Kaya anong ginawa? Tinanggal ang nucleus sa RBC natin para makapag-carry siya ng mas maraming oxygen. Ganyan or yan ang dahilan kung bakit walang nucleus ang RBC natin. And pag sinabi nating reticulocyte, di ba sa bone marrow pa lang siya, i-release ngayon siya sa ating katawan. I-release siya sa ating bloodstream. Sir, anong gagawin niya? Eh di ba, immature pa lang si reticulocyte natin. Immature RBC pa lang yan. So, ibig sabihin, 1 to 2 days before the maturation of our red blood cell, reticulocyte pa lang siya. So, etong si reticulocyte, 1 to 2 days pa bago siya mag-mature. Anong gagawin ni reticulocyte? Si reticulocyte, ilalabas siya sa ating bloodstream. So, galing siya sa bone marrow natin, ilalabas siya sa ating bloodstream. So, pag nilabas siya sa bloodstream natin, etong reticulocyte, sabi natin, immature RBC pa lang siya. So, ibig sabihin, decrease pa. Hindi pa ganun kadami ang hemoglobin sa kanyang or hindi pa ganun kadami ang hemoglobin na kinikerry niya. That's why nirelease siya sa ating bloodstream. Bakit? Anong gagawin ni reticulocyte dun? Si reticulocyte, i-absorb niya lahat ng iron. 'Di ba? Sabi natin, kailangan si iron for the synthesis of hemoglobin. So ngayon, i-absorb niya lahat ng iron sa ating bloodstream. So kapag once na nagkaroon ng pag-absorb ng mga iron, magiging matured na siya. Kaya nga, magiging RBC na siya. So kung mapapansin nyo, itong si reticulocyte natin, hindi pa ganun ka-dark ang kanyang kulay. Very pale pa lang siya. Pero pag naging RBC na siya, ito ay dark na siya. So tingnan natin. Let's check sa Google kung ano yung itsura ng ating reticulocyte versus RBC. So wait lang. La, oh, nasaan si reticulocyte? This one. Ayan, oh. 'Di ba? Kung pansin nyo, 'di ba, oh, nagkaroon ng nucleus ejected, umalis si nucleus, lumabas siya, 'di ba? And then ito na si reticulocyte natin. Kung pansin nyo, mas lighter ang color niya rather than our erythrocyte or the matured RBC, 'di ba? Ito si immature, ito si matured RBC natin. So kung mapapansin nyo, very light pa lang ang kulay niya. Bakit? Kasi hindi pa ganun kadami ang hemoglobin na kinikerry niya. So ngayon, sabi natin, nirelease siya 1 to 2 days before the maturation sa ating bloodstream. So bakit siya nirelease agad ay immature pa siya? Para sa ganun, makapag-absorb siya ng mas maraming iron para mas maganda at mas maganda ang synthesis ng hemoglobin natin. So kapag walang iron, decrease ang hemoglobin synthesis. So kung decrease ang hemoglobin synthesis, therefore, walang magpapakulay sa RBC natin. So, ganyan ang mapapansin nyo. O, di ba? Very light sa reticulocyte, pero dark ang ating RBC. So, balik tayo dito sa ating diagram. Yan. So, balik tayo. Oh, yun yung ating anatomy and physiology ng RBC natin. Now, proceed tayo sa mga anemias natin or sa mga red blood cells disorders natin. So again, sa anemia natin, it is a condition characterized
by a lower than normal hemoglobin concentration, fewer than normal number of red blood cells are present in circulation. So, ibig niyang sabihin, mababa daw ang hemoglobin concentration natin sa RBC natin. That's why kung mapapansin nyo later on, ang characteristic ng RBC natin is pale siya. Yun yung tinatawag nating hypochromic later on. So, ibig sabihin, decrease ang hemoglobin concentration niya. Diba? Hindi ganun kadami ang RBC natin. Sabi natin kanina, ang hemoglobin, siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng synthesis or nagkakaroon ng color ang ating RBC. Kung decrease ang ating hemoglobin, decrease din ang carrier or the carrying capacity ng ating RBC. So again, decrease pag sinabi nating anemia, characterized by lower than or normal hemoglobin concentration, fewer than normal number of red blood cell. So sa anemia natin, may mga different tayo na disorder. So first natin we have the iron deficiency anemia. So si iron deficiency anemia natin from the word iron deficiency. So ibig sabihin nagkaroon daw ng decrease iron sa ating blood. Di ba sabi natin kanina, sabi niya, result when the intake of dietary iron is inadequate for synthesis of hemoglobin. So, ibig sabihin, iron deficiency anemia, nagkaroon daw ng decrease ng iron intake. Bakit? Sabi natin kanina, si iron ay kailangan for the hemoglobin synthesis. Si hemoglobin, siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kulay ang iyong red blood cell and at the same time, si hemoglobin din, siya ang dahilan kung bakit merong nagke-carry sa inyong oxygen. So kung decrease ang iyong iron, may possibility ba na magkaroon din ng decrease ng synthesis ng hemoglobin mo? Yes, so magkakaroon ng decreased synthesis ng hemoglobin. Paano pag decrease ang hemoglobin mo? May possibility ba na mag-decrease din yung mga RBC mo na magke-carries or magke-carry ng oxygen? Yes, so mag-decrease din yung RBT mo na mag-carry ng oxygen. Kasi sabi natin sa first video natin or sa first part ng ating presentation na si hemoglobin natin, meron siyang 4 chains ng globin. O di ba? May 4 chains siya ng globin. Balikan natin siya. Balikan natin siya. May 4 chains siya ng globin. Sa globin natin, meron siyang heme. Sa heme natin, merong iron na nakadikit and si iron, siya ang responsible para mag-carry ng oxygen. So ngayon, iron deficiency anemia may occur when the total body iron stored are adequate but the amount of iron delivered to the erythroid precursor is inadequate. Wait lang. Okay. Ano ba yung causes natin ng iron deficiency anemia? Meron tayong mnemonics na PEPA. So first natin, poor intake of iron. So poor of intake ng iron mo. Siyempre, pag decrease ang intake mo ng iron, decrease din ang iron mo sa blood mo. Saan mo, 'di ba? Hindi naman what they call this one, hindi naman nagpro-produce yung katawan mo ng sariling iron. So ibig sabihin si iron
nagre-rely lang tayo sa mga kinakain natin. Such as, ano yun, yung mga green leafy vegetables. Ano pa, yung mga tinatawag nating organ meat. Doon natin usually nakukuha yung mga iron natin, mas especially doon sa mga liver. O, doon natin sila nakukuha. Aside from that, sa supplements natin, yung ferrous sulfate. O, di ba? Ferrous sulfate, doon nyo nakukuha yung iron nyo. So, kapag wala kayong intake ng iron nyo, may possibility na mag-decrease yung synthesis ng hemoglobin mo that can lead to iron deficiency anemia. Next natin, nagkakaroon ng excessive bleeding. O syempre, pag excessive bleeding yan, anong mangyayari? Lalabas ba ang dugo or mag stay? Syempre, lalabas siya. Kung lalabas ang dugo mo, mababawasan ba? Hindi. Syempre, mababawasan siya. That's why that can lead to iron deficiency anemia. Next natin, pregnancy. So, bakit kaya si pregnancy causes o isa sa mga factors kung bakit nagkakaroon ng iron deficiency anemia? Diba? During the first trimester, masyadong mataas ang demand ng iron ng baby. So, kailangan kasi ng iron, di ba? Kailangan ng baby natin ng iron for the formation of other organs. And at the same time, si baby kasi malakas mag-intake, malakas kumain ng iron. Bakit? Nag-i-store siya. Nag-i-store si baby ng iron. Kaya anong nangyayari? Lahat ng iron na kinakain ni mother ay napupunta na lang kay baby. That's why nga kapag buntis ka or pag pregnant ka, anong ginagawa? Merong binibigay sa ng ferrous sulfate or the supplement or the iron supplement para sa ganun ma-maintain natin or ma-achieve pa rin natin yung normal level of iron in the body. So kaya ka nagkakaroon ng iron deficiency anemia during pregnancy dahil mataas ang demand. Malakas kumain ng iron si baby during during the first trimester. Bakit? Kaya nga nasabi ko kanina, dahil nakakatulong siya sa formation ng organ and at the same time, nag-store siya ng tinatawag nating iron. Sir, bakit naman nag-i-store si baby ng iron? Kasi 'di ba, ganito kagaling ang ating katawan. Ganito kagaling kung ganito kagaling yung mechanism ng katawan natin, 'di ba? During pregnancy, sabi natin masyadong malakas kumain ng iron si baby. So bakit masyado siyang matakaw sa iron? Sabi natin kasi nag-i-store siya. Sir, bakit siya nag-i-store? Ganito kasi yan. During, 'di ba, during the first month hanggang 6 months. Di ba? Sabi natin, dapat ang intake lang ng ating baby, 'di ba? Sabi natin, kailangan ang intake lang ng baby natin or ang kayang kinakain niya lang is dapat milk lang. Breast milk lang dapat ang intake ni baby during first month hanggang 6 months. So ngayon sabi natin, 'di ba, during sa 6 months, doon ka lang mag-i-introduce ng mga solid food. Sir, bakit din malakas siya kumain? Kasi nag-i-store na siya, nag-iipon na siya ng iron. Bakit kailangan niya mag-ipon ng iron? Kasi during the first month hanggang 6 months, sabi natin, breast milk lang iniinom niya. Ang breast milk, wala yang iron content. Marami tayong makukuhang vitamins, marami tayong makukuhang nutrients sa breast milk, pero wala siyang iron. Walang iron ang ating breast milk. Kaya anong mangyayari? Dahil kung puro gatas ka lang, puro breast milk ka lang, may intake kaya si baby ng iron? Wala. Kaya anong ginawa niya? Nag-ipon na siya para may magamit siya during the first or during the delivery hanggang sa 6 months ng life niya. And during the 6 months of life, kaya tayo nag-i-introduce na ng solid food kasi mauubos na ang iron ni baby sa katawan. Kaya na tayo nag-i-introduce ng solid food. Bakit na kailangan nating mag-introduce ng solid food? Dahil doon na ang source ng ating iron. At the same time, nagbibigay na tayo ng formula milk. Doon sa formula milk, mataas ang content yun ng iron. Kaya nga, during 6 months, nagbibigay na tayo ng formula milk, nagbibigay na tayo ng solid food. Bakit? Para may intake na si baby ng iron,
dahil ang kanyang stored iron ay paubos na. So, nagets natin. Next, absorption problem. So, bakit naman sa absorption problem? 'Di ba? Sa absorption problem kasi usually ito yung may mga GI disorder, may Crohn's disease, ano pa, may mga iliac, meron pa yung IBA or the IBA, sorry, IBA, IBD para. It's the inflammatory bowel disease. So, sabi natin, doon kasi usually ang absorption ng iron natin sa intestine ang absorption ng iron natin. So kung meron kang GI problem, anong mangyayari? Increase or decrease ang iron absorption? Decrease ang iron absorption. So kahit intake ka lang ng intake ng maraming gulay, intake ka lang ng intake ng maraming rich in iron food, anong tendency? Wala ding absorption na mangyayari. So useless lang yung kinakain mo. Kaya isa sa mga causes niya is the absorption problem. So next natin, we have the pathophysiology. So sa pathophysiology natin, sabi natin kanina, ang ating RBC, may heme and may globin. Si heme natin, di ba, sabi natin, siya, or si hemoglobin natin, siya ay kailangan para magkaroon ng, or may magka-carry ng oxygen sa ating blood. O, di ba? Sabi natin, paano ba nag-create si hemoglobin? Di ba? Through synthesis, di ba? Kailangan niya si iron para magkaroon ng synthesis of hemoglobin. So, kung decrease ang iron intake mo, decrease din ba ang synthesis ng hemoglobin mo? Yes, decrease din ang synthesis ng hemoglobin mo. Therefore, pag decrease ang synthesis ng hemoglobin mo, may tendency na decrease din ang hemoglobin mo sa blood mo. Decrease din ang magka-carry ng oxygen mo. Oh, 'di ba? Sabi natin kailangan si iron para magkaroon ng synthesis ng hemoglobin. So kung walang iron, walang synthesis ng hemoglobin. Ibig sabihin, hindi magkakaroon ng maturity ang iyong RBC kaya hindi siya magka-carry ng oxygen. So again, basta pag decrease ang iron, anong mangyayari? Decrease ang synthesis ng hemoglobin, decrease ang magka-carry ng oxygen sa blood mo. So yan yung dahilan kung bakit simple lang siya. Basta isipin yung iron deficiency anemia, nag-decrease ang iron, nag-decrease ang synthesis ng hemoglobin, therefore walang maturation of RBC, reticulocyte lang siya. Therefore wala siyang kakayahan mag-carry ng oxygen. So yan ang ating iron deficiency anemia. So, ano ang diagnosis natin? First, complete blood count or yung CBC natin na tinatawag. So, ano makikita natin sa CBC natin? High RBC distribution with, so, mataas ang kanyang RDW. Aside from that, reflecting ang increased variability in size of red blood cell. So, ito ay hypochromic and microcytic. Decrease, maliliit si RBC mo. Bakit? Immature nga siya. Bakit siya naging immature? Decrease ang hemoglobin niya. Bakit nag-decrease ang hemoglobin niya? Decrease ang iron intake niya. So, microcytic siya. Maliliit si RBC mo. And at the same time, hypochromic. Pag sinabi natin hypochromic, ito ay pale in color. Hindi siya dark, pale siya, medyo may pagkaputi-puti siya. Bakit nagkaroon ng ganun? Sabi natin, si hemoglobin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng color red appearance ang ating RBC. Kung decrease ang iron mo, walang magsisynthesis ng hemoglobin, kaya anong mangyayari? Diba? Walang hemoglobin si RBC mo, kaya anong kulay niya? Pale in color. Hindi siya dark red. Yun yung tinatawag nating hypochromic. And aside from that, hemoglobin and hematocrit niya ay mababa. Ang hemoglobin and hematocrit niya mababa talaga. And aside from that, reticulocyte, o di ba, ito yung immature RBC natin, nagkakaroon ng normal or moderately elevated. Di ba? Puro erythrocyte or puro reticulocyte lang ang meron siya. Though, most of the time, normal siya, pero anong meron? Or sometimes moderately elevated siya. Pero mababa ang kanyang matured RBC.
busy dahil decrease ang synthesis ng hemoglobin because of decreased intake of iron. So yan ang ating different diagnosis. Aside from that pala, ito pala, peripheral blood smear. From the word blood smear, kukuha sila ng blood content and then magkakaroon ng microscopic. Titignan nila sa microscope kung ano yung blood mo, characteristic ng blood mo. Titignan nila yung size niya, titignan nila yung color niya, titignan nila yung appearance niya. So usually sabi ko kanina na-mention ko, ito ay microcytic, maliliit siya and hypochromic pale in color. And then, thrombocytosis activated thrombopoietin receptor in precursor cell which make platelets. So, pencil-shaped cells, occasionally small numbers of nucleated RBC. So, anong laboratory investigation niya? Diagnostic test, serum ferritin is low, serum iron is low, serum transferrin elevated, total iron binding capacity is high, and stool for occult blood, and stool hookworm or whipworm. So, yan yung mga different diagnostic or laboratory investigation natin for iron deficiency anemia. Ano yung signs and symptoms niya? Meron tayong mnemonic na low iron. So, ano yung low iron natin? L, lethargy siya. So, bakit siya lethargy? Bakit? Kasi nga, di ba, decrease ang hemoglobin mo, decrease ang matured RBC mo, therefore, decrease din ang capacity ng iyong RBC na mag-carry ng oxygen. So kung decrease ang oxygen, decrease ang mag-carry ng oxygen, decrease din ang oxygen na pupunta sa inyong tissues and cells. So decrease ang perfusion. Sabi natin, kailangan ng ating cells ng oxygen for them to function properly. So kung decrease ang oxygen mo, may possibility din na decrease din ang makukuha ng inyong cells ng mga oxygen. Kaya anong nangyayari? Nanghihina sila. Kaya ikaw din, di ba, nag-a-appear din na lethargic. Aside from that, overexerted easily. Mabilis siyang mapagod. O, di ba? Bakit siya mabilis mapagod? Dahil decrease ang iyong iron, decrease ang RBC mo, decrease ang magke-carry ng oxygen. Kaya mabilis siyang mapagod. And aside from that, white face, nagkakaroon din ng pale o pale. Nagiging pale ang iyong skin. Bakit? Di ba? Para din siyang, di ba? Si hemoglobin natin dahil puro reticulocyte ang na-produce, kaya ano nangyayari? Pale din siya in color, kaya nagre-reflect din siya sa skin mo. And aside from that, inflammation of tongue, increase heart rate. Bakit siya nag increase ng heart rate? Bakit nagkakaroon ng tachycardia? Bakit nagkakaroon ng pagbilis ng tibok ng puso? Because of body compensation. Di ba sabi natin, kailangan ang katawan natin ma-maintain ang homeostasis na tinatawag natin. Sabi natin, decrease ang RBC mo, therefore decrease din ang magka-carry ng oxygen. Kung decrease ang mag-carry ng oxygen, decrease ang oxygen na pupunta sa tissue and cells mo. O anong gagawin niya? Sabi natin dapat ma-maintain ang homeostasis. Ngayon, ang inyong katawan ay ano siya, magsisignal sa brain natin, brain, do something. Decrease ang blood supply, ay decrease ang oxygen supply ko. Gumawa ka ng paraan. Anong gagawin niya? Magpapump siya ng mabilis. Bakit? Kasi akala niya may problema sa pumping ability ng heart mo. Hindi niya alam saan may problema sa number ng RBC mo. So kahit damihan niya pa or bilisan niya pa ang pag-pump niya, kung konti lang ang mature RBC mo sa iyong katawan or sa iyong blood, anong mangyayari? 'Di ba? Kahit konti lang 'yun, konti lang din naman ang pupunta na oxygen sa mga tissue mo. Kahit bilisan niya pa ang pump na yan. Kasi ano mas marami? Immature RBC. And then, reduce hemoglobin level observed in RBCI, microcytic and hypochromic. Ano yung microcytic natin? Maliit ang size niya pag hypochromic, pale in color. And then, nagkakaroon din daw ng nail changes. Anong meron sa nail niya? Yung sa nail niya, ito siya, oh.
Third. Parang nagkakaroon ng pa-spoon. Parang spoon. Spoon yung kanyang, ano, the appearance. O, ayan, o, di ba? Instead na paumbok sana siya versus normal natin. Yan natin. Di ba sa clubbing naman, nag-umbok. Pero dito, nagpaloob siya. Parang spoon ang itsura niya. O, tingnan natin. Saan ba ang normal spoon? Ito ba? O, pansinin niyo to. O, ayan o. Ah, shit. O, tingnan nyo. Nagkakaroon ng pag-stop ng tubig. Bakit? Para nagkakaroon kasi siya ng butas. O, ayan o. Tignan nyo yan o. Yan ang Koilonychia. Koilonychia. O, yan siya. O, nagkakaroon ng parang spoon yung kanyang kuko. O, yan ang ating isa sa mga signs and symptoms ng iron deficiency anemia. O, so, ayan. Pale in color. O, tingnan mo ang normal versus iron deficiency anemia. Pale siya in color. O, and then, anong nursing intervention mo? Siyempre, first or nursing assessment muna, di ba? Full head to toe assessment. Kailangan mag-assess ka ng head to toe. And aside from that, ano pang gagawin mo? Anong pang gagawin mo? Assess mo din ang respiratory at 'di ba? Kasi sabi natin, decrease ang magke-carry ng oxygen, kaya may problema din siya sa respiratory. Baka mabilis ang paghinga niya. And then cardiac assessment, dietary assessment. O kailangan mo din i-assess ang kanyang diet. Bakit? Para makita mo talaga kung ano yung dahilan kung bakit decrease ang kanyang or nagkakaroon siya ng iron, decreased iron in the blood, and then determine the cause of anemia. And aside from that, nursing intervention. Anong intervention mo? Bigay ka ng iron-rich food. So, dapat magbigay ka ng iron-rich food. Ano yung mga rich food natin? We have what we call this one, beef, liver, chicken liver. We have the beans, such as garbanzos, and then green leafy vegetable. So green leafy vegetable and then liver, the 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 liver of the chicken or the chicken liver or basta anything na liver, pwede yan sa anemia. Dahil mataas ang content niya ng iron. So green leafy vegetable and the liver. And aside from that, magbigay din tayo or educate din natin si patient regarding sa pag-take ng iron. So aside from that, sorry pala, bigay din tayo ng supplement, iron supplements, yung ferrosulfate na tinatawag natin. Pero anong gagawin natin? Kailangan si patient pag kumain or pag nag-take siya ng iron, dapat empty stomach. So bakit empty stomach? Kasi nga, kapag empty stomach yan, maganda ang absorption. Bakit? Because iron dapat or gusto niya ma-absorb in acidic environment. Kaya dapat empty stomach. Aside from that, kung ayaw mo naman, kung gusto mo mas maganda ang absorption, dapat sabayan mo siya ng orange juice or vitamin C. Sabayan mo ng orange juice or vitamin C kapag uminom ka ng iron. Bakit? Iron, mas maganda ang absorption niya saan? Sa acidic environment. Aside from that,
sabihan mo din si patient mo na sabihan mo din si patient mo na kapag once na iinom siya ng iron, dapat wag siyang uminom ng dairy products or kumain ng dairy products such as milk and cheese. Bakit kaya? Kapag uminom siya ng milk kasi, anong meron kay milk, sir? Si milk kasi ay alkaline. Alkaline in nature si milk. Eh ngayon, pag ininom mo siya, di ba, acidic yung environment ng inyong stomach, sinabayan mo ngayon ng pag-inom ng gatas. Anong mangyayari? Magkakaroon ng equal o magiging alkaline na ang environment ng tiyan mo. Eh sabi natin, mas maganda ang absorption, mas best ang absorption kapag acidic ang environment. Eh nagbigay ka ngayon ng gatas. O ano mangyayari? Acid or alkaline ang inyong environment ng tiyan mo. O, di ba? Magiging alkaline siya. Eh kung alkaline siya, uminom ka ng iron, maganda ba ang absorption? Hindi. Kaya nga dapat sabihin mo na wag uminom or wag uminom ng dairy product, wag kumain or dapat should be in empty stomach and sabayan ng vitamin C or orange juice. And aside from that, kapag yung medication naman is liquid, o pag liquid yung iron, o, 'di ba may tablets, meron ding liquid na iron. Kapag iinom ka ng liquid na iron, make sure na gumamit ka ng straw. So bakit ka gagamit ng straw, sir? Because iron can cause staining sa inyong mga ngipin. Para to avoid staining sa teeth, you should take or you should drink or you should take the iron using straw para hindi na magkaroon ng staining sa inyong mga ngipin. And then, sabihan mo din si patient mo that can cause constipation. Magkakaroon ng constipation. So, to reduce gastrointestinal disorder by using the following schedule, kapag more than 1 tablet per day ang prescribed ng physician mo, o for example, 2, 3, 4, anong gagawin mo? Take 1 tablet per day first for first few days. So during the first few days, take ka muna ng isang tablets and then i-increase mo siya into 2. For example, sabi ng patient na ng inyong nurse, dapat 2 tablets or 3 tablets a day. So anong gagawin mo? First day, first to 3 days, dapat 1 tablet ka muna. And then, pagdating ng 4th to 6th day, ayan, dagdagan mo na siya, gawin mo ng 2 tablets per day. Pagdating ng 7th to 9 o 7 to kung kailan man or kung ilang days man yung prescribe ng yung physician, gawin mo ng 3 cups o 3 iron or 3 tablets per day. So bakit ganun? Bakit ganun? Para ma-prevent natin ang gastrointestinal distress. O then, this allows gradual adjustment to the iron if unable to tolerate oral supplements due to gastrointestinal distress. Despite using this intervention, a reduce of amount iron may be used rather than stopping it completely. So kung nagkakaroon pa rin ng GI distress, ginawa mo ng intervention na yun. Isa, dalawa, tatlo muna, or isa muna, tapos 2 tablet, and then 3 tablet. For how many days? Tapos meron pa rin gastrointestinal distress. Anong gagawin? Dapat i-take mo na yung iron or bawasan mo na yung dose niya. Bakit? Kasi nagkakaroon ng gastrointestinal gastrointestinal distress. And then, increase intake of food rich in vitamin C such as citrus foods, juices, strawberries, tomatoes, and broccoli. And then, note the stool. Kapag umiinom ka ng iron, note the stool will be dark in color and after appear black. So usually, ang side effect ng iron, talaga nagkukulay black yung tae mo. And then,
Eat foods high in fiber. Bakit? Kasi isa sa mga side effect niya ay constipation. And then, dahil para ma-prevent din natin ang constipation, mag-ano ka din, magbigay ka ng stool softener. And be aware that liquid iron preparation may stain the teeth that may be taken through a straw or by placing the spoon at the back of the mouth and then rinse the mouth thoroughly after each doses to prevent staining sa teeth. And then, medication management, per orem or IV iron supplementation. So yan, si iron deficiency anemia. Next naman natin, we have the aplastic anemia. From the word aplastic anemia, ibig sabihin wala. Wala siyang anong meron yan. Aplastic anemia is a rare disease caused by a decrease or damage to the bone marrow stem cell. So, ibig sabihin, aplastic anemia, wala siyang stem cell. Bakit? Nasisira. Nagkakaroon ng damage ang kanyang stem cell. Sabi natin, si stem cell, dyan nanggagaling ang ating mga blood cells. So, wait lang. Wait lang, class. Okay, so let's continue our discussion. So again, aplastic anemia. Pag sinabi natin aplastic anemia, from the word aplastic or ibig sabihin absence. So aplastic anemia is a rare disease caused by a decrease or damage to bone marrow stem cells, damage to the microenvironment within the bone marrow, and replacement of marrow with fat. Stem cell damage is caused by the body's T cells, which mediate an attack on the bone marrow, resulting in aplasia, severe anemia, significant neutropenia, and thrombocytopenia are seen. Possible causes include chronic exposure to myelotoxic agent, viruses, infection, autoimmune disorder, and allergic states. So usually, pag sinabi natin aplastic anemia, this is an autoimmune disorder. So si T cells natin, si T cells natin, siya ang tumisira sa ating stem cell. Di ba sabi natin kanina, ang stem cell, dyan nagmumula ang ating mga blood. Di ba? So sabi natin kanina doon sa upper portion natin, di ba? So pag si stem cell, magkakaroon siya ng cell division, kaya magkakaroon siya ng, or mahati siya into megakaryocyte. Si megakaryocyte, doon manggagaling ang ating red blood cell. So, pag walang stem cell, sa tingin nyo, may production of blood cells kaya? May production of RBC kaya? Di ba? Wala. Wala. Kaya nagkakaroon ng anemia because of nadadamage si stem cell. So, nadadamage si stem cells because of the body T cell. So, tinatawag natin yun na aplastic anemia. So, ngayon tinatawag natin siyang aplastic anemia. So, next, we have the pathophysiology. So sa pathophysiology natin, 'di ba sabi natin, 'di ba normally saan nanggagaling si ating blood or saan ang production niya sa ating RBC. Sa RBC natin, doon na produce si ating stem cell, 'di ba? Doon 'di ba sabi natin kanina, si liver nagkaroon ng paglabas ng erythropoiesis, which is erythropoiesis is a tinatawag nating ano siya, stimulant. Ini-stimulate niya si ating bone marrow para mag-produce ng stem cell, and si stem cell, siya na ngayon yung magiging blood cells natin. So kung sa tingin nyo, dahil sinisira ni body T cells natin yung ating stem cell, sa tingin nyo, may maproproduce kayang blood cells? May maproproduce kayang RBC? Wala. O, kaya nga tingnan nyo dito sa pathophysiology natin, o, di ba? Meron, ito ang normal. Merong formations of blood cells. Merong formations of blood cell. Pero dito, meron man, pero konti lang.
konti lang ang napoproduce niya. O, tignan niyo to, 2, 4, 5, ilan dito? 2, 4. Hmm. Yan, ganyan ang ating, o, anong mas marami sa kanya? Yung stem cells niya, na-turn into fats. Bakit? Sinisira siya ng ating T cells. So, si stem cells natin na turn into fats, kaya ano nangyayari? Instead na magkaroon ng formation of new blood cells, kaya na-turn sila into fat because of destroy or because of the body T cells. Inaatake sila ng body T cells natin. Kaya nga, o mapapansin nyo, si bone marrow, normal natin, may stem cell na produce kaya madami. O, kaya madami siyang RBC. Pero dahil dito, ito si bone marrow mo, inaatake siya ni T cells natin, sinisira niya si stem cell, kaya ano nangyayari? Konti lang ang napoproduce. Walang napoproduce nga minsan eh. Pero dahil may nakakalusot, may napoproduce siya. Pero konti lang. O, tignan natin. Nagkaroon ng destruction of the stem cell. Pag nasira si stem cell natin, may RBC ba? Wala. Bakit? Doon ang formation ng RBC natin. Sa kanya galing si RBC natin. Pag merong stem cell ba? Pag may stem cell, pag nasira si stem cell, meron ba tayong WBC? Wala din. Pag, pag nasira si stem cell natin, may platelet pa tayo. Wala din tayong platelet. Kaya anong mangyayari? Anong mangyayari sa atin kapag ganun ang kapag nagkaroon ng destruction of stem cell, 'di ba? Magkakaroon ng pag-decrease sa RBC that can lead to anemia. That's why anong signs and symptoms niya? Merong pallor, weakness, tachycardia, and fatigue. Pero kapag decrease si WBC, leukopenia, risk for infection. Bakit? Si RBC natin, siya ang ating mga soldiers. Siya ang mga nagpro-protect sa atin. Siya ang nagpapatay sa mga microorganism na nakakapasok sa ating katawan. Kung decrease si WBC, anong tendency mangyayari? Meron bang lalaban? Meron bang papatay sa mga microorganism? Wala. Kaya magkakaroon ng invasion that can lead to infection. Next natin, we have the platelet. Decrease si platelet mo, tinatawag nating thrombocytopenia. Pag decrease si platelet, ano magkakaroon? Risk for bleeding sa patient mo because platelet is for coagulation to stop bleeding. Kaya ano yung mga signs and symptoms natin? May petechiae or may purpura or may bleeding. May makikita kang bleeding, may possible na may epistaxis siya, bleeding sa nose, ano pa? May hematochezia, o di ba? Yung bright red or pwede namang dark red, may melena. O, di ba? It indicates upper GI bleeding. Pag melena, pag hematochezia, lower 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 GI bleeding. So yan yung mga possible na mangyari sa aplastic anemia. Ibig sabihin, hindi lang si RBC ang nasisira, pati si WBC, pati si platelet. Bakit? 'Di ba? Stem cell nga, 'di ba? Sabi natin si stem cell, diyan nagmula lahat ng blood cells natin. Hindi lang si RBC ang bumababa, but rather lahat sila nagkakaroon ng pagbaba because walang stem cell dahil nasira siya ni body T cell. Kaya anong diagnosis natin? CBC reveals pancytopenia. Patient may have neutrophil counts less than 150 cubic millimeter and yung hemoglobin mo ay less than 10 gram per deciliter and yung platelet count mo less than 5 or 50,000 cubic per millimeter. So yan ang ating assessment findings. Aside from that, sa bone marrow biopsy mo or bone marrow aspiration, magkakaroon ng extremely hypoplastic or aplastic bone marrow. So usually, kaya siya tinawag na aplastic anemia dahil pag nagkaroon ng bone marrow biopsy or the bone marrow aspiration biopsy, yung makikita mo sa inyong bone marrow biopsy ay magkakaroon ng or magre-reveal ang aplastic bone marrow kaya siya tinawag na aplastic anemia. Ano ang medical management mo? 'Di ba? Hematopoietic stem cell transplant from a compatible donor. So, ibig ito, hematopoietic stem cell. Ito yung tinatawag natin na tawag na nito, the
And then, magkakaroon din ng immunosuppressive therapy. Bakit magkakaroon ng immunosuppressive therapy? Gagawin daw natin, papahinain daw natin ang immune system niya. Bakit? 'Di ba sabi natin si T-cell, 'di ba? Si T-cell ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng destruction of stem cell. Kaya pahinain mo ang immune system niya para sa ganun hindi ma-activate si T-cell at hindi niya patahin si stem cell. And aside from that, immunosuppressive therapy prevent T cell from destroying stem cell. O, di ba? If relapse does occur, resuming the same immunosuppressive therapy may induce another remission, but the response rate is usually reduced. And then, corticosteroids may be beneficial in the short term. However, in aplastic anemia, long-term use is associated with bony abnormalities, including aseptic necrosis and osteopenia. Transfusion with PRCB and platelet are frequently required. Aggressive treatment of infection is necessarily, and then the death associated with aplastic anemia are more often caused by bacterial or fungal infection. Bakit? Dahil mababa si WBC. And then prophylaxis against invasive fungal infection is needed for patients who are severely or neutropenic. So usually sa patient natin, hindi naman talaga anemia ang kinakamatay niya sa aplastic anemia. Ang kinakamatay niya is the infection. Si infection, bakit? Mababa ang WBC count niya. So, yan yung medical management natin. How about nursing management? Monitor bleeding and infection prevention. So, usually infection prevention lang dito. Bakit? Kasi nga, dito, nagbibig or dito at least si patient sa infection. 'Di ba? Sabi natin kanina siya ang mostly cause ng death ng mga patient with aplastic anemia, the infection. So ano yung mga infection? Ano yung mga imo-monitor mo sa infection? Kung merong fever, ano pa? Redness, ano pa? Swelling sa mga ano. So yun yung mga kailangan mong i-check para makita mo kung may infection yung patient mo and monitor mo yung bleeding. Monitor mo yung bleeding. Pag monitor mo yung bleeding, pa, pwede bang pwede bang ipagamit mo si patient ng mga ano yung hard bristle toothbrush or dapat soft lang ang gagamitin kasi nga 'di ba at risk for bleeding ano pa. Dapat ba barefoot lang maglalakad si patient mo? 'Di ba? Hindi. Dapat pag-sleeper siya. Bakit? Kasi pag once na natusok siya o natusok siya ng something, sharp object, magbi-bleed agad yung patient mo. Pwede ba siyang painumin ng warfarin? Pwede ba siyang painumin ng heparin? Ano pa? Pwede ba yung mga yun? 'Di ba? Hindi. Because magbi-bleed lang na magbi-bleed si patient. Pwede ba natin bigyan si patient ng aspirin para sa fever? Hindi rin kasi mas lalo lang magbi-bleed yung patient mo. Bakit? Mababa ang kanyang platelet count. And then, next natin we have the megaloblastic anemia. Si megaloblastic anemia, it is a chronic progressive macrocytic anemia caused by a deficiency of intrinsic factor. The result is abnormally large erythrocyte and hypochlorhydria. Pag sinabi nating chlorhydria, a deficiency of hydrochloric acid in the gastric secretion. So, ibig sabihin sa megaloblastic anemia, hindi mo lang makikita na large ang kanyang erythrocyte, but meron daw decrease ng hydrochloric acid. Mamaya malalaman natin kung bakit ganyan si megaloblastic anemia. Next natin, sabi natin, megaloblastic anemia is lack of intrinsic factor. It is caused by a drastic mucosal atrophy possible due to hereditary, prolonged iron deficiency, or an autoimmune disorder. Can also result in client we have had a total prostatectomy if vitamin B12 not administered. Usually occurs in men and women over age 50 with an increase in blue-eyed person.
So pag sinabi nating megaloblastic anemia, anemia is associated with vitamin B12 and folic acid deficiency cause the same bone marrow and peripheral blood changes because both are needed for the DNA synthesis. The erythrocytes produced with these nutritional deficiencies are abnormally large and thus they are termed megaloblastic anemia. Kaya sila tinawag megaloblastic kasi nga malalaki yung ating red blood cell. Bakit sila malalaki? Because decrease ang ating B12 and the folic acid which is needed for the DNA synthesis. Kaya sila abnormally large. So tingnan natin ang ating tinatawag na, ayan. So, ang ating pathophysiology. So, sabi natin, decrease ang intrinsic factor. Oh, let's see. Ayan. So, again, B12 deficiency and ano yun, folic acid deficiency or yung tinatawag nating megaloblastic anemia or the pernicious anemia. Again, tinatawag siyang megaloblastic anemia, pernicious anemia, or the vitamin B12 deficiency anemia. So, ito, si megaloblastic or pernicious anemia, usually kasi, ang ating B12, sabi natin, kailangan siya for the synthesis of the DNA. So, kailangan si B12 for the synthesis of DNA ng ating mga red blood cell. So usually kasi kapag once ang B12 kasi nakukuha natin siya for example the vitamin supplements, 'di ba? Meron yung sa B complex, may mga B12 diyan. And aside from that, usually ang ating B12 ay nakukuha to sa mga animal meats. So sa mga karne ng mga hayop, doon natin nakikita or nakukuha si B12. Kaya nga, for example, this one is the karne o yung karne ng meat, ito, kakainin mo siya. Ibig sabihin, itong karne ng meat na to ay merong B12. Ngayon, kinain mo siya. Ngayon, syempre, pag kinain mo siya, may mga enzyme sa ating salivary gland. Ngayon, may mga enzyme dyan. Anong gagawin ng enzyme mo? 'Di ba? I-destroy niya. Tawag na nito, i-digest niya yung mga proteins. So, ngayon, pag na-digest yung protein, anong mangyayari? Yung B12 na lang ang maiiwan. So, yung B12 ang maiiwan. So, normally, pagpasok ng B12 dito, pagdating niya sa stomach mo, meron tayong makikitang parietal cells. Again, may makikita tayong parietal cells. Si parietal cells, may dalawa siyang function. First, anong function niya? It produces gastric content or yung tinatawag nating hydrochloric acid. So normally, pagkain ng ating meat or ng pag-intake mo ng B12, pupunta siya sa ating stomach. Sa stomach natin, andoon si parietal cells. Anong function ni parietal cells? Again, first, nagkakaroon ng production of hydrochloric acid. And second, produces the intrinsic factor. So si intrinsic factor, siya yung kailangan natin. Para saan? Para saan naman si intrinsic factor? Si intrinsic factor, kailangan natin siya para ma-absorb natin si B12 sa ating katawan. So again, kinain mo, nag-intake ka ng B12, pagpunta niya sa stomach mo, dapat mag-bind or mag-produce si ating parietal cell ng intrinsic factor. Pag nag-produce si ating parietal cells ng intrinsic factor, anong gagawin niya? Magbabind si intrinsic factor sa ating B12. So, ibig sabihin, si intrinsic factor, may dalawa kasi yung effect. May dalawang effect yan sa ating tawag na to, sa ating B12. So, first, it protects the B12. Bakit? Because the environment in the stomach is highly acidic. That's why kapag wala siyang protection, may tendency na masira siya. And at the same time, the intrinsic factor also plays a key. Siya yung nagiging susi natin para makapasok siya sa ating bloodstream or para ma-absorb natin siya. Again, pagpunta sa stomach mo, si B12, nag-bind si intrinsic factor. Ngayon, si intrinsic factor, meron ka ng protection.
meron ka ng susi. Saan ba na-absorb si ating B12? Si B12 kasi natin na-absorb siya sa ating terminal ileum na tinatawag. Pag sinabi natin terminal ileum, sa pinakadulo ng ating small intestine, malapit na siya sa ating large intestine. So ang layo pa ng kanyang dadaluyan, layo pa ng kanyang ita-travel, kaya kailangan niya ng protection. Kasi pag wala si intrinsic factor, masisira siya. And at the same time, nandito pa siya sa terminal ileum. Sa terminal ileum pa siya magkakaroon ng absorption. So dito siya. Sabi natin siya yung susi. Si intrinsic factor ang susi para ma-absorb siya. Kaya magta-travel siya dito from stomach to our in for to our terminal ileum para lang ma-absorb. O, di ba? Kapag may intrinsic factor, may protection ka. And at the same time, pag may intrinsic factor, makakapasok siya dito sa ating or maa-absorb natin siya. Bakit? May susi ka. Eh sir, paano kapag meron kang GI? O ganito kasi yan. Usually kasi, ang causes ng ating megaloblastic anemia or pernicious anemia, yung tinatawag natin, is the malabsorption disorder. Bakit nagkakaroon ng absorption disorder? Usually kasi ito yung may mga GI problem, such as the IBD. Di ba? We have the inflammatory bowel disease, yung tawag natin the Crohn's disease, and the tinatawag natin na yung IBD natin na isa, I forgot, the. So again, because of IBD, we have the inflammatory bowel disease, we have the Crohn's disease, and the ulcerative colitis. Sila yung dahilan kung bakit sometimes meron din yung gastritis, minsan din yung nagkaroon ng gastrectomy. So yung mga naputulan or kinat yung mga intestine because of sabi natin may mga ulcers. So ngayon, kinakat yan. So ang tendency kasi, may possibility kasi na makat din yung kung saan na-absorb ang ating intrinsic factor. So again, sabi natin, autoimmune disorder ito. Si autoimmune disorder, ang ating mga T cells, it destroys the parietal cell. So first natin, pag sabi natin pernicious anemia, isa autoimmune disorder. Pag autoimmune disorder siya, sinisira ng ating T cells ang ating parietal cell. Ngayon, pag sinisira ng ating T cells or ang ating parietal cell, sa tingin nyo, meron pa bang productions ng hydrochloric acid? Wala na. And at the same time, pag sinira ng ating T cells ang ating parietal cells, meron kayang intrinsic factor na mapoproduce? Wala din. Kaya nga mapapansin nyo kanina dito, characteristic niya is nagkakaroon ng hypochlor the hypochlor chlora, chlor- ah, sorry, hypochlorhydria or deficiency or decreased hydrochloric acid. Kaya nga, di ba, sabi natin sa pernicious, sinira niya si parietal cell, walang na-produce na, walang magproproduce ng hydrochloric acid, kaya mababa siya, kaya nagkaroon ng hypochlorhydria, and at the same time, wala ding intrinsic factor. So ngayon, pagpasok ng ating B12, pumasok si B12 natin, kinain mo, pagpasok niya dito, meron kayang intrinsic factor na magbabind sa ating B12? Wala. So kung walang intrinsic factor, may protection ba ang ating B12? Wala siyang protection. Kaya pag once na nagpunta siya dito, pwede siyang ma-dissolve. And at the same time, sabi natin, si intrinsic factor siya ang nagiging susi. So ngayon, pag walang parietal cells dahil nasira, walang production ng intrinsic factor, pagpasok ng ating B12, may magbabind ba? May susi ba si intrinsic factor sa ating katawan? Wala. Kaya anong tendency? Hindi mo siya ma-absorb. Kaya anong mangyayari? Maitatapon mo lang siya. Hindi siya ma-absorb. Bakit? Hindi siya makakapasok sa katawan mo. Bakit hindi siya makapasok? Siyempre, wala kang intrinsic factor. So yan yung tinatawag nating pernicious anemia.
It is an autoimmune disorder characterized by decrease of vitamin B12, which is vitamin B12 is needed for the DNA synthesis of our red blood cell. Oh, kung walang B12, oh, di ba? Kung walang intrinsic factor, may B12 kayong ma-absorb. Walang B12 na ma-absorb. Kung walang B12 na ma-absorb, anong mangyayari? Hmm. Sa tingin niyo, anong mangyayari? Meron kayang DNA synthesis. Walang DNA synthesis. Kaya ano? Kaya anong makikita niyo sa ating cells? O, kaya sobrang laki ng ating red blood cell. Bakit walang DNA synthesis? Dahil walang B12 absorption because of walang intrinsic factor dahil sinira si parietal cell. So, yan si ating pernicious anemia. So, ano yung mga causes niya? Ito yung mga causes niya. First, meron tayong tinatawag na dietary intake. Inadequate dietary intake. Kung ikaw ay vegetarian, may possibility na magkaroon ka ng decreased vitamin B12 that can lead to pernicious anemia. Puro gulay ka lang. Di ba sabi natin pag puro gulay, green leafy vegetable, rich in iron. Pero saan natin nakukuha ang B12? Saan? Sa mga meat or animal meat. So kung puro gulay ka lang, wala kang intake ng B12. Aside from that, impaired absorption from the GI tract. O sabi ko, impaired absorption yung katulad ng may inflammatory bowel disease such as Crohn's and ulcerative colitis. Bakit? Kasi nagkakaroon ng impaired o hindi niya na-absorb kasi nasira ng iyong GI. Next natin, nagkakaroon ng ito na, GI surgery. O, di ba sabi natin saan nagkakaroon ng absorption? Iliac or the terminal iliac. O, sabi, GI surgery such as ileal resection, bariatric surgery, or prostatectomy. Tinanggal, o, di ba? Tinanggal siya. Kinat siya. So, pag kinat siya, may possibility, may mag-absorb. Kaya, o kahit may intrinsic factor ka, di ba? Wala naman yung place ng absorption ng B12 mo. Kaya wala pa rin B12 na ma-absorb. Next natin, use of metformin to treat type 2 diabetes. And use chronic use of histamine blockers, antacid, and proton pump inhibitor to reduce gastric acid can also inhibit vitamin B12 absorption. And then, absence of intrinsic factor also impairs vitamin B12 absorption. Disease of the pancreas and ileum may impair absorption. So usually daw, pag sinabi nating vitamin B12 deficiencies or the pernicious anemia, usually ang dahilan possible na decrease ang intake mo or meron kang impaired absorption problem. So pag decrease ang intake mo ng B12, o di ba kahit meron kang intrinsic factor, meron okay si parietal cell mo kahit nagpo-produce siya ng intrinsic factor, kung wala ka namang tinitake na B12, wala pa rin ikaw makukuhang B12, wala pa rin ma-absorb na B12 kasi hindi naman tayo nagpo-produce ng B12. Ang katawan natin cannot produce B12. Usually, nakukuha lang natin to sa mga kinakain natin such as the meat of the animals. Next natin, malabsorption. Paano yung impaired absorption? Sabi natin kanina, for example, autoimmune disorder, nagkaroon ng destruction sa parietal cells, walang production of hydrochloric acid, walang production of tinatawag nating intrinsic factor. So kahit meron kang intake ng B12, kung wala ka namang intrinsic factor, sa tingin mo, makakapasok si B12 magkakaroon ba ng absorption ng B12 natin? 'Di ba? Wala. Bakit? Intrinsic factor plays a key. 'Di ba? Sabi natin siya ang susi natin para makapasok siya sa ating katawan. Kahit yung dami mong intake ng B12, kung wala ka namang intrinsic factor, wala pa rin, hindi pa rin siya makakapasok. So yan yung ating mga causes ng ating vitamin B12 deficiency. So ano yung assessment namin? So etong pernicious or the megaloblastic anemia, ito lang yung merong symptoms sa CNS.
Kung mapapansin nyo late sa ating unang disorder natin such as iron deficiency anemia, di ba? Wala siyang CNS symptoms. Bakit? Kasi si B12 nyo, it plays din sa ating CNS. Nakakatulong, meron ding effect si B12 natin sa CNS. So, ano yung mga ating mga signs and symptoms? So, first, anemia. Siyempre, dahil walang DNA synthesis, decrease ang RBC mo. Nagkakaroon ka din ng weakness, pallor, di ba? Feel ka kasi decrease din ang immature RBC mo. Dyspnea, palpitation, and fatigue. GI symptoms such as sore mouth, smooth beefy red tongue, o pag sinabi nating pathognomonic sign, pernicious anemia, red beefy tongue. And then, weight loss, nagkakaroon din ng constipation and diarrhea, and even jaundice. TNS symptoms mo, we have tingling sensation, paresthesia of the hands and feet, paralysis that can lead possible na magkaroon ng depression and even psychosis. So yan yung ating mga assessment for the pernicious anemia or the megaloblastic anemia. So ano yung diagnosis natin dito? We have the erythrocyte or erythrocyte count decrease. Mababa yung erythrocyte mo. Bakit? Dahil walang DNA synthesis. Walang formation of matured RBC. And then, gastric analysis, sabi natin, decrease ang free hydrochloric acid. Bakit magde-decrease ang free hydrochloric acid natin? Dahil nasira si parietal cell. Kung nasira si parietal cell, may magproduce ba ng intrinsic factor? Wala. Pag nasira si ating B12 ay si ating parietal cell, meron bang production ng hydrochloric acid? Wala din. Kaya nga 'di ba, ang ating isa sa mga manifestation, hindi lang dapat mababang erythrocyte, dapat mababa din ang kanyang hydrochloric acid. And and lastly, we have the positive in Schilling's test. So si Schilling's test, ito yung ginagawa natin to detect the vitamin B12 deficiency. Paano ba ginagawa si Schilling's test? O again, magbibigay tayo ng B12 kay patient. Saan natin siya ibibigay? Through intramuscular. O again, nagbigay ka ng B12 through intramuscular. Ngayon, anong gagawin mo? Kailangan mo i-collect yung kanyang ihi in 24 hours. So, 24-hour urine test ang gagawin natin. Pag more than 10%, pag less than 10%, negative. Pero pag more than 10%, positive ang patient mo. For tinatawag natin na positive or pag tinatawag more than 10, so pag more than 10 yan, positive yung patient mo. So, paano ginagawa to, sir? Ganito yung Schilling's test. Nagbigay ka B12 through intramuscular. So, through intramuscular, dadaan pa ba siya sa digestive system mo? Hindi na siya dadaan. So, kapag hindi na siya dadaan, kailangan niya pa ba ng intrinsic factor para lang makapasok sa katawan mo? Hindi na. Bakit? Kasi direct na siya. Direct na siya sa inyong bloodstream. So, yun yung sinasabi natin na Schilling's test. Ngayon, sabi natin, kailangan natin kuhanin yung urine niya. So, kapag ito ay less than 10%, less than 10% negative yung inyong or negative si patient for pernicious anemia. Bakit? Di ba? Dinaretso sa ating IM siya. Hindi na siya dumaan ng GI. So, anong mangyayari? I-absorb agad ng katawan yan. Kaya ano? Mababa lang ang matitirang mababa lang ang matitirang B12 sa ihi mo. Kaya pagtingin mo pag-check ng ihi mo, less than 10% lang ang naiwang B12. Pero pag ito ay more than 10 positive si patient, paano? Paano? Sabi natin, pag once nagbigay ka ng B12 through intramuscular, hindi na siya dumaan pa sa GI mo. Pero pagdating sa ihi mo, more than 10 pa rin ang inyong tinatawag na more than 10 pa rin ang naiwan na B12. So, ibig sabihin, may impaired absorption.
Kaya nga, positive si patient for pernicious anemia. So, yan yung tinatawag nating Schilling's test. So, again, B12, di ba, sabi natin, kailangan niya ng intrinsic factor for them to absorb or for them to tinatawag na dun para magamit siya ng ating or makapasok siya sa ating katawan. So anong intervention natin? Provide a nutritious diet high in iron, protein, and vitamins such as fish, meat, milk products, and eggs. So usually, sa mga animal meat natin makukuha si B12. Kung meron ka or kung decrease ang intake mo ng B12, ito ang intervention mo. Pakainin mo siya. Provide diet that is high in B12. Then, avoid highly seasoned cars of or very hot food. If clients has mouth sore, o di ba, pag bibigay ka ng very hot food, may sore sa dila, hindi mas lalong sasakit yan. And then, provide mouth care before and after meals using a soft toothbrush and not irritating or non-irritating rinses. Bakit? Para saan? Para hindi na magkaroon pa na or mas lumala pa ang pores niya. And then, patient teaching, importance of lifelong vitamin B12 therapy. So, lifelong B12 therapy na siya. Diba? Bakit? Kasi anong mangyayari? Wala, hindi mo na siya pwedeng bigyan through orally. Bakit? Kasi nga, walang intrinsic factor. Hindi siya makakapasok. Kaya ang ginagawa dito, IM vitamin B12 every month. So every month, pupunta siya sa doktor para magtusok ng vitamin B12. So once a month, IM injection yan. So next natin, sickle cell disease. So sickle cell disease, autosomal recessive disorder. Pag sinabi natin autosomal recessive disorder, dapat yung dalawang patient mo or dalawang parent mo are at risk para magkaroon ka ng tinatawag nating sickle cell disease. So pag sinabi nating sickle cell disease, most common in African American. Daw, so anong meron sa sickle cell disease natin? Usually kasi in the HBS gene, 'di ba sabi natin may apat tayo na hemoglobin or heme doon sa or globin chain sa ating hemoglobin. So usually dapat HbA yan. HbA. Yun ang normal. Pero sa ating sickle cell disease, HbS ang meron sa kanila. So ano nangyayari? Gene result in the production of a defective hemoglobin molecule that causes the erythrocyte to change shape when exposed to low oxygen tension. So kapag bumababa daw for example, umakyat sila sa matataas na lugar, 'di ba? Sabi natin kapag nasa mataas ka ng lugar, mas manipis ang hangin. Kaya nga, 'di ba, mas nahihirapan kang huminga. Kaya anong mangyayari doon? Pag expose sila sa low oxygen, ang nangyayari, nagkakaroon ng stick-pulling shape, nag-iiba ang shape ng erythrocyte natin. So usually, ito ang normal dahil na-expose sila sa low oxygen, ganito na ang nangyayari. Nagkakaroon na ng stick-pulling shape. So yan yung ating sickle cell disease. Kaya nga tingnan nyo, kung mapapansin nyo, maganda ang flow kapag biconcave ang shape ng inyong RBC. Bakit? May kakayahan siya na flexible siya. Pwede siyang mag-constrict, pwede siyang matupi-tupi. So kahit sa capillaries natin, makakadaan siya. Pero kapag sickle shape siya, tignan mo, nagkakaroon ng pagbabara. Nai-stuck siya because of the characteristic and shape. Kaya nga, at least siya for embolism or thrombus formation. So, ano yung mga clinical manifestations natin, di ba? Symptoms and complications are the result of chronic hemolysis and thrombosis. Then, sickle cells hemolyze rapidly and have a short lifespan. Short lifespan lang yung sickle nila, ay yung sickle cells nila. And then the bone marrow expands early in the life to compensate for the resulting anemia, sometimes causing enlargement of the bone in the face and skull. Chronic anemia is often associated with tachycardia, cardiac murmurs, and cardiomegaly.
Arrhythmias and heart failure may also occur, especially in adults. Any organ can be affected by thrombosis, but those areas with lower circulation are frequently involved, including the lungs, spleen, and central nervous system. So, di ba, because of the shape ng ating RBC, nagkakaroon ng tickling shape, nag-iiba yung kanilang shape, kaya nga at risk for the or the thrombus formation. So doon sa microcirculation caused by sickling process leading to hypoxia and tissue damage and necrosis. So kapag nagkukumpulan sila doon, di ba? Pag nagkukumpulan sila, pag nagkaroon ng thrombus formation, may dadaan pa bang blood? Di ba? Wala na. Kaya anong mangyayari sa kanila? Magkakaroon ng tissue death, magkakaroon ng necrosis. Bakit? Kasi wala ng oxygen supply. Wala ng blood na dumadaloy. Bakit wala ng blood? Kasi nga, nabara na sila. Bakit nagkaroon ng pagbara? Kasi nga, because of the shape ng ating RBC. Nagkaroon na ng sickling shape. Kaya, risk for thrombus formation. And then, patient with tinatawag nating sickle cell disease are particularly susceptible to infection, especially pneumonia and osteomyelitis. So, pwede din magkaroon ng complication niya, stroke, o, di ba? Cerebrovascular accident, kidney injury. Bakit magkakaroon? Possible kasi doon din magkaroon ng thrombus formation, then impotence and pulmonary hypertension. So, meron tayong different crises. So, pag sinabi nating vaso-occlusive crisis, most common type of crisis caused by stasis of the blood. O pag stasis of the blood, mabagal yung pagdaloy ng dugo. And then, with clumping of the cells, the microcirculation, ischemia, and infarction. Signs include fever, pain, and tissue engorgement. Then, pag sinabi naman natin clinic sequestration, a life-threatening crisis caused by pooling of blood in the spleen. So, ano yung mga signs and symptoms niya? Magkakaroon siya ng profound anemia, hypovolemia, and or the tinatawag nating hypovolemic shock. And then, aplastic crisis caused by diminished production of risk destruction of RBC triggered by viral infection, depletion of folic acid. So, yung mga signs and symptoms niya, katulad ng profound anemia, pallor, then magkakaroon ng frequent infections such as the influenza. Infant may have dactylitis or hand-foot syndrome, symmetrical painful soft tissue swelling in the hands or feet on the absence of the trauma. The next assessment natin, the patient with sickle cell disease has low hematocrit and sickle cells on the blood smear. Abnormal hemoglobin is identified by hemoglobin erythrophoresis. First sign in infancy may be colic due to abdominal pain or nagkaroon ng abdominal infarction. Nagkakaroon din ng splenomegaly. Bakit? Initially due to hemolysis and phagocytosis. Later due to fibrosis from repeated infarct to spleen, di ba? Ganito kasi yung nangyayari sa ating anatomy ng ating, for example, di ba sabi natin, 90 to 120 days lang ang lifespan. Usually, lahat ng nasisira, lahat ng namamatay na ating RBC, anong nangyayari sa kanila? Napupunta sila sa ating spleen. Bakit sila napupunta sa spleen natin? Ibig sabihin, lahat ng patay, lahat ng sira. Ibig sabihin, si spleen ang tambakan. Si spleen ang tapunan natin ng sira at patay na mga RBC. Bakit kaya doon tinatapon? Bakit kaya doon nililibing ang ating mga patay na RBC or sirang RBC? Dahil sa spleen natin, meron tayong mga phagocytic cells dyan. Meron tayong mga macrophages. May mga macrophages tayo dyan. Anong ginagawa ni macrophages natin? They engulf. Ini-engulf nila yung mga nasira or namatay na RBC. So, pag na-engulf sila, anong mangyayari? Matitira si, di ba, magkakaroon ng
separation or yung sa hemoglobin natin si heme and si globin. Si globin, anong mangyayari sa kanya? Siya ay magiging amino acid. So si amino acid, it's a building block of protein. Kaya anong gagawin niya? Kakailanganin natin siya for the creation of new RBC, kaya babalik siya sa ating bone marrow for the tinatawag natin na the formation of new RBC. And then si heme natin, 'di ba? Anong mangyayari sa kanya? Yung isa, 'di ba, magiging bilirubin. Hmm. So, sa kabila. So, yan yung mangyayari. So, anong mangyayari sa kanya? Magiging heme or magiging globin. Si heme, di ba, magiging magiging bilirubin and magiging iron. Si iron, kakailanganin natin siya para for the creation of new RBC. That's why babalik na naman siya sa ating bone marrow. Para bakit? Kakailanganin na naman natin si iron for the formation of new RBC. And then si bilirubin, hindi natin kailangan sa katawan yan. Dapat tinatapon natin yan. So ngayon, anong mangyayari kay bilirubin? Si bilirubin, kailangan natin siyang itapon. Kaya anong mangyayari sa kanya? Kailangan niya pumunta sa ating, sasama siya sa tae, sasama siya sa ating ihi para i-excrete natin siya. Kaya nga may kulay yung ihi nyo, may kulay din yung tae ninyo because of bilirubin. Next natin, management mo, drug therapy. Analgesics such as acetaminophen, neperidine, morphine. Avoid aspirin as it enhances the acidosis which promotes sickling of the cell. Avoid anticoagulants. Dislodging is not due to clotting. Antibiotics, blood transfusion, hydration, oral and IV fluid, bed rest, surgery such as splenectomy. Bakit? Meron siyang splenomegaly. Administer oxygen and blood transfusion as prescribed to increase the tissue perfusion. And even maintain adequate hydration dapat. Avoid tight clothing that could impair the circulation. So pag na-impair sa circulation mo, mas lalong magkakaroon ng blockage because of the shape ng ating RBC. Then, keep wounds clean and dry. Bakit? To prevent infection. Diba sabi natin kanina, si infection siya ang triggering factor kung bakit nagkakaroon ng pag-iiba ng shape ng RBC natin. Isa si infection, siya ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sickling shape of our RBC. And then, provide bed rest to decrease energy expenditure and oxygen use. Di ba sabi natin kanina, kapag mababa ang oxygen supply sa katawan mo, siya ang triggering factor kung bakit nagkakaroon ng sickling shape of our RBC. Kaya to prevent the decreased oxygen supply in your body, dapat i-bed rest mo siya. Bakit? 'Di ba? Kapag naka-bed rest ka, it will decrease your basal metabolic rate. Pag decrease ang basal metabolic rate mo, it decreases also the oxygen demand. 'Di ba? Decrease ang BMR, decrease ang oxygen demand. Kaya nga, mas marami kang oxygen sa katawan. Pero kapag ikaw kasi ay gumagalaw, it increases your basal metabolic rate. Kapag nag-increase ang basal metabolic rate mo, mas mag-increase ang oxygen demand mo. So, ano mangyayari? Dami ba or konti ang magiging oxygen na matitira sa katawan mo? 'Di ba? Magde-decrease siya. And then, encourage patients to eat food high in calories such as shown with the calories, carbohydrates, and folic acid supplements. Keep arms and legs from becoming cold. Bakit? Triggering factor din siya. And then, decrease the emotional stress and provide good skin care, especially to the legs of their patient. So yan, si ating sickle cell disease. No, proceed tayo sa hemolytic anemia. So sa hemolytic anemia, it may be congenital or acquired. So increased rate in RBC destruction. So usually pag hemolytic, di ba, nagkakaroon ng hemolysis. So pag hemolysis, ito yung pagpatay ng mga RBC mo. So ano nangyayari? Nagkakaroon ng increased rate of destruction. Nasisira sila. And then aside from that, cause of death is unknown. But erythrocyte lifespan is shortened.
So masyadong maigsi sila yung buhay ng ano, 'di ba? Instead na 190 to 120 days ang lifespan ng RBC mo, napapaigsi niya. So yun yung tinatawag nating hemolytic anemia. And then occurs at the rate that the bone marrow cannot compensate for. So diagnosis is based on the lab evidence of an increased rate of erythrocyte destruction and a corresponding production of compensatory effort by bone marrow to increase in size. Then, assessment mo. Basta pag sinabi natin hemolytic anemia, nagkakaroon ng hemolysis. Mas instead na 90 to 120 days dapat ang lifespan ng RBC mo, mas napapa-early pa. So, ang nangyari, di ba, mabilis silang mamatay. Kaya anong nangyayari? Di ba, kumukonti ang iyong RBC that can lead to anemia. Kaya siya tinawag na hemolytic anemia. O ano yung mga assessment or signs and symptoms niya? Merong pallor, jaundice, chills, fever, irritability, and pain. Nagkakaroon din ng abdominal pain and nausea, vomiting, diarrhea, and melena. So usually may bleeding disorders, hematuria, dyspnea, hepatomegaly, laboratory tests, hemoglobin and hematocrit decrease, reticulocyte count elevated. So masyadong mas mataas ang reticulocyte. Bakit? 'Di ba? Kasi mabilis namatay si mature RBC natin, kaya ang natitira na lang si immature RBC natin, which is reticulocyte. So, ano medical management mo? Identify and eliminate the causative factors if possible lang naman. Drug therapy mo, corticosteroid in autoimmune types of anemia, folic acid supplements, and blood transfusion therapy. Anong intervention mo? Monitor for signs and symptoms of hypoxia, including confusion, cyanosis, shortness of breath, tachycardia, and palpitation. Assess for the presence of jaundice, mimic assessment of skin color in hypoxia, unreliable if jaundice and associated pruritus are present. Avoid soap during bathing and use cool or tepid water. Frequent training and meticulous skincare are important as skin friability is increases. So yan yung ating tinatawag na hemolytic anemia. So tingnan natin yung isa natin yung tinatawag nating yan. Puntahan natin si beta thalassemia. Again, si beta thalassemia natin, siya ay other name niya ay police anemia. So ano nangyayari? May problema sa beta chain natin. So it is an inherited hemolytic anemia characterized by reduction or absence of the beta globulin chain in hemoglobin synthesis. Diba sabi natin kanina sa anatomy and physiology, our hemoglobin contains four globulin chains. Meron tayong alpha 1, beta 1, beta 2, and alpha 2. So sa beta natin ang may problema. So kung may problema doon, ano nangyayari, di ba? Di ba kailangan natin si beta, kailangan natin yung beta chain for the hemoglobin. Di ba? Sabi natin kanina doon sa ating hemoglobin, meron tayong apat na beta chain. Alpha 1, beta 1, alpha 2, and beta 2. So kung may problema sa beta 1 and beta 2 natin, anong mangyayari? Hmm. 'Di ba? Dalawa na lang yung natitira si alpha 1 and alpha 2. So nagkakaroon ng insufficient beta globulin chain synthesis allow large amount of unstable chain to accumulate. Kaya nga it precipitates of alpha chain that causes RBC to be rigid, easily destroyed. O, nasisira si beta 1, beta 2. Si beta kasi ay kailangan para maging matibay sa RBC natin. Kung may sira sa beta chain natin, may possibility na masira siya agad. Magkaroon ng hemolysis. Oh, so ngayon, anong mangyayari? Masisira siya agad. That can lead to hypo or that can lead to
anemia. Kaya nga tinatawag na beta thalassemia because may problema sa kanyang beta chain which is etong beta ay kailangan para maging matibay ang ating RBC. Dahil sira siya, mabilis siyang masira. Kaya nga anong nangyayari? Namamatay siya agad, nasisira siya agad, that can lead to anemia. So yan si ating beta thalassemia. So ano yung mga clinical manifestation niya? We have onset is usually insidious. Signs and symptoms are primary progressive anemia, expansion of mature cavities of the bone and development of the hemicellulose. And then early symptoms such as progressive pallor, poor feeding, and lethargy. Further signs, hemorrhage, bone pain, exercise intolerance, jaundice, and protuberant abdomen. So, anong diagnostic evaluation mo? So, nagkakaroon ng decreased hemoglobin. Bakit? Kasi sira siya agad. O, di ba? Si beta chain natin, kailangan, di ba, may beta and alpha tayo. Sira si beta mo, kaya sira ang hemoglobin mo, kaya nga, decrease ang hemoglobin mo pag nakikita or pag nagkakaroon ng diagnostic or laboratory examination. Then, RBC, increase in number, pero mababa si hemoglobin. And then, nagkakaroon din ng elevated levels of the tinatawag nating hemoglobin electrophoresis. So yan si ating beta thalassemia. So usually si ating beta thalassemia, most common si beta thalassemia natin. So usually si beta thalassemia, mas common siya sa Mediterranean natin. Mediterranean. Kung tinanong tayo saan usually common si beta thalassemia, Mediterranean. It is also recessive disorder. So dapat usually nagkakaroon or dalawang pasyente o dalawang parents mo magkaroon para magkaroon ka din ng beta thalassemia na tinatawag. So yan si ating beta thalassemia. The next natin we have the myeloproliferative disorder. First natin we have the polycythemia vera. Si polycythemia vera is nagkakaroon daw ng hyperplasia of the bone marrow elements. Nag-i-increase si RBC mo, it increases the blood volume viscosity, and at the same time, it decreases the marrow iron reserve. So bakit, ano ba itong si polycythemia vera? For example, decrease ang oxygen supply mo, decrease ang oxygen supply mo because you have a respiratory disorder. So, ibig sabihin talagang nagdi-decrease because of decreased oxygen supply dahil sa respiratory disorder. Si polycythemia vera kasi, ito yung nagkakaroon ng excessive production of RBC. Bakit? Compensation sa katawan natin. Decrease ang oxygen mo, decrease ang tissue perfusion mo dahil meron kang respiratory disorder. Diba? So ngayon, ang gagawin ng katawan mo, sabi natin dapat ma-maintain niya yung balance na tinatawag natin. Kaya magko-compensate siya. Body, sabi ng katawan natin sa brain natin, body, do something. Gumawa ka ng something para sa ganun, magkaroon ng balance or mag-increase ang oxygen supply sa akin. Kaya nang gagawin niya, dahil hindi alam ng brain mo, hindi alam ng katawan mo na ang problema mo talaga is the respiratory. Kaya anong gagawin niya? Magpo-produce siya. Si brain mo, kung sabi niya sa liver, sabi niya sa kidney mo, kidney, gumawa ka ng erythropoietin. Kidney, gumawa ka ng erythropoietin. Di ba sabi natin, si erythropoietin, isa siyang hormone. Anong gagawin niya? Pupunta siya sa ating bone marrow to stimulate to produce the stem cell na tinatawag natin. Si stem cell magiging megakaryoblast. Si megakaryoblast magiging reticulocyte. Si reticulocyte, ilalabas siya sa ating bloodstream. And then, after how many days? After 2 days, magiging matured RBC na siya. O, di ba? Nagkaroon ng formation of RBC. So, madami na produce na RBC nang dahil sa body compensation. So, hindi naman talaga because of RBC yung problem mo. Nang dahil talaga decrease yung nai-inhale or bumapasok sa yung oxygen because of the respiratory problem. Next natin,
we have yan yung ating mga tinatawag na 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 anemia or mga blood disorder regarding sa RBC natin. So,